May bagong fake news na naman ang mga perpetually lying at bobong DDS o mas tama, ang kulto ni Digongyo. Ipinapakalat ng mga kampon ng mga halimaw na alleged drug lords at pogo protectors sa Davao na isinugod daw si Ombudsman Boying Remulla sa isang hospital na ni hindi man lang nila ma-identify. Mga idol, huling mensahe natin sa dating DOG na si Boying Remulla at appointed bilang ombudsman. Bali-balita kasi na itong si Ombudsman Remulla ay isinugod sa hospital di umano. Ang huling habilin natin po para kay Ombudsman Remulla, salamat po, isinugod daw ito sa hospital. Sana ay totoo. As usual, ang death cult mentality sa Pilipinas, puro kamatayan ang laman ng isip. Hindi na nakapagtataka, palibhasa nagmana sa puon nilang nasarehas na admittedly mamamatay tao, corrupt, at allegedly Lord of all drug lords sa Southern Mindanao. Isipin mo yon, ang demonyong galit daw sa droga, admitted drug user pala at siya pa umano ang pinakamalaking drug lord sa bansa. The irony is disgusting. Anyway, tawagin na natin ang ganitong pag-iisip ng mga DDS bilang Cara David effect. May ilan talagang DDS kagaya ng galunggong na ito na naniniwalang may kapangyarihan si Miss Cara David na manggurgor ng tao sa pamamagitan lang ng wish. Ang tindi ng kabubuhan, di ba? Umabot pa sa puntong ipinagdasal ng bobong DDS na ito na sana magurgor din daw ang admin ng page na ito. Good luck na lang sa kanya at sa pamilya niya. May tinatawag na karma. Pinabulaanan ni Ombudsman Boying Remulla ang kumakalat na impormasyon online na sinugod siya sa ospital. Hindi nagpaunlak ng panayam sa News 5 si Remulla pero sa isang text message, sinabi niyang mabuti ang kanyang kalagayan. Nauna na rin tinawag na fake news ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang balita tungkol kay Remulla. Kwento pa ni Clavano, kumain pa nga ng sinigang na maya-maya si Remulla kaninang almusal.